si Stella Kimbo, inisyuhan na rin ng COMELEC ng show cause order dahil sa issue ng vote buying. Ako, totoo kaya ito? May budget ba si Kimbo para sa mga ganyan-ganyan? Naku, hindi ako maniniwala dyan. Hindi kayang gawin ni Kimbo yan. Wala naman siyang budget dyan sa Teka, budget. Budget, may naalala ako. Eto, panoorin natin. Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmark revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmark revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na gano'n ang ibig sabihin ng earmark revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmark accounts and funds are not, the legal basis of an earmark revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmark revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ang tawag po dun sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmark revenue? So, hindi po ginagamit ang revenue. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. O meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano pwedeng, yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi, yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation.
Madam Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito at maliwanag naman O bakit nagkaganyan si Kimbo? Mukhang nataranta at hindi alam yung isasagot. Tinatanong lang naman siya ni Congresswoman Bernadette Herrera ng BH Bagong Henerasyon Party List. Nagtatanong lang naman, 'di ba? Kaya tungkol sa budget na 'yan, di ko lang alam. Kaya saludo ako diyan kay Congresswoman Bernadette Herrera. Sa Kongreso, binabantayan niya talaga yung budget. Hindi takot magsalita kung merong nakikitang mali. Nagtatanong lang naman kay Stella Kimbo, bakit ganyan yung reaction agad ni Stella Kimbo? Alam ko naman, okay naman yan si Stella Kimbo. Hindi naman corrupt yan. Sana Oo, kaya walang pera yan para dyan sa mga vote buying na yan. Pero grabe, ang daming no? Ang daming inilabas ng Comelec ngayon na mga show cause order dahil sa vote buying. Eto lang, Comelec. Eto lang. Kung ito, si Stella Kimbo, ma-disqualified dahil sa vote buying at napatunayan talaga, bilib na ako sa Comelec. Pag nangyaring ganyan na napatunayan yung vote buying na yan ni Stella Kimbo at na-disqualify siya pagiging mayor dyan sa Marikina, Comelec, ito ang masasabi ko. Kung mangyari man yan pero sana wag naman kasi ulitin ko, hindi ako naniniwala na may mga ganyang ginagawa si Stella Kimbo na vote buying kasi wala naman budget yan. Kaya kung mangyari man yan na ma-disqualify si Stella Kimbo dyan pagtakbo niya sa Marikina, marami sigurong matutuwa sa Comelec, no? Ano kaya sa tingin nyo? Marami bang matutuwa sa Comelec? Kung wag naman sana. Ako, ayoko na ma-disqualify ito si Stella Kimbo. Wag naman sana kasi hindi naman totoo yan yung vote buying. Hindi totoo yan. Pinapaliwanag pa lang naman sila ng Comelec. Yun lang ang tanong ko. Marami kayang matutuwa kung i-disqualify siya? Kasi dito sa show cause order, ano lang naman, pinapaliwanag lang naman sila dyan. Kung totoo ba yan at kung ano man. Yun lang ang tanong ko. Marami bang matutuwa kung ma-disqualify siya? Posible kaya? Para ano naman, sabi kasi nila, pag mga pabor sa mga Duterte, yun yung pinag-initan ng Comelec. Hindi totoo yan. Oo. Hindi totoo yan. Kasi Stella Kimbo, hindi totoo yan. Yun lang. Malapit na ang halalan. Comelec, sana walang dayaan. Sana kung ano po yung binoto ng taong bayan, yun ang lalabas. Yun ang magiging resulta ngayong halalan. Mga nagdududa dyan, depende sa kanila yan. Baka may nakikita sila na hindi natin nakikita, di ba? Kaya ulitin ko, si Stella Kimbo, walang budget yan pagdating sa vote buying na yan. Abangan natin yan. Kung may susunod bang hakbang ang Comelec tungkol dyan. Ganito lang, thank you. Bye-bye.